24, 16-8 o 14-10. Ito kalimitan ng ideya ng karamihan pag naririnig ang salitang intermittent fasting. Pero alam niyo ba mga friends na ang mga nabanggit kong mga time-restricted feeding strategies ay isa lamang sa mga paraan na tunay na tumutukoy sa intermittent fasting. Tama ang narinig niyo mga friends. May iba pang IF strategies na pwede nating gawin base sa ating lifestyle. Kung gusto nyong malaman ang iba pang IF strategies, mag-stay put muna kayo dyan. Hello again mga friends, this is Coach Janeth Aro and I'm a registered nutritionist dietitian. I'm also an Olympic and elite performance nutrition coach to some of the top athletes in the Philippines. Kung baguhan kayo sa channel ko or kung hindi pa kayo nakasubscribe, please don't forget to hit the subscribe button to be among the first to know about my latest nutrition education content. Ayon sa mga pag-aaral, ang salitang intermittent fasting ay isang blanket term para sa mga therapeutic interventions na nag-i-impose ng temporary limit or restrictions sa ating pagkain. Ito ang ilan sa totoong halimbawa ng IF. Ang una ay ang 5-2 fasting. Ito ay isang strategy kung saan ang eating restrictions ay ginagawa sa 2 araw na hindi magkasunod sa 1 linggo at maaaring kumain ng normal sa nalalabing 5 araw ng 1 linggo. Samantalang ang complete alternate day fasting naman ay isang strategy kung saan no calorie containing meal can be consumed on alternate days. Ang objective naman ng modified alternate day fasting ay ma-reduce ang food intake to approximately 25% of original calorie intake on alternating days of the week. Ang time-restricted feeding naman aims to limit the food intake to a window of 8 to 10 hours. Ito ang mas kilala natin na 16-8 or 14-10. Ito ay mas popular na klase ng IF dahil medyo mas madali siyang sundan kaysa sa ibang IF strategies at mas simple dahil kailangan mo lang tandaan kung anong oras ka dapat kumain. Dahil sa sobrang dami na ng mga naisulat at nagawang mga video contents tungkol sa IFI, unti-unti nang nawawala ang tunay na meaning nito para sa lay people at tuluyan nang na-reduce sa time-restricted feeding ang intermittent fasting. Tignan natin ngayon kung ano ang latest sa mga pag-aaral patungkol dito. Studies conducted on TRF or IF between 2015 to 2020 have so far shown positive impact of TRF on body weight loss. Study participants were mostly overweight and obese individuals, and IF protocols in the studies involved 4 to 12 hours eating window with study duration of 4 days to 16 weeks. Amount of weight lost ranged from 2.2% to 5.2%. The study that showed high rate of weight loss noted that those participants were also good sleepers. Isa pang concept na ini-introduce ngayon bilang bahagi ng pag-i-implement ng TRF ay ang chrononutrition o yung pagsabay ng feeding sa circadian rhythm ng ating katawan. So feeding must happen during the time that we are expected to be awake within 8 to 12 hours, and fasting must occur during the time that our bodies are expected to be at rest. Ang epekto nito ay nakita sa isang pag-aaral kung saan mas maraming nabawas na timbang ang mga overweight or obese subjects na mas maagang kumakain ng kanilang main meals. Ngunit may ilang pag-aaral din naman na nagsasabing walang pinagkaiba ang weight loss sa pagitan ng mga nag-TRF at dun sa mga nag-calorie deficit meal plan. At para sa ilang pag-aaral na hindi kinakitaan ng weight loss, ibang benefits naman ang na-observe ng mga scientists. With or without weight loss, nakita sa ilang pag-aaral na nag-i-improve ang insulin resistance, oxidative stress at maging sa blood pressure ng mga taong may obesity or pre-diabetes. Para sa mga athletes and active individuals, ang pangunahing rason kung bakit sila sumusubok mag-IF ay ang allure for weight loss.
Ngunit pagdating sa actual na performance, ano nga ba talaga ang sinasabi ng mga pag-aaral? Take note lang na karamihan ng mga current studies on fasting ay mga studies relating to Ramadan fasting, kung saan walang food and fluid intake during daylight hours o di kaya ay mga studies relating to overnight fasting of approximately 12 hours at hindi talaga yung mga TRF regimens na 16-8 or 14-10 na kalimitang ginagawa ng mga taong nag-IF. Tandaan natin mga friends na napakalaki ng impluwensya ng carbohydrate availability sa mga high-intensity exercises tulad ng cycling, sprinting, at 2,000 meters rowing. Pagdating sa epekto ng fasting sa high-intensity exercise, nakita na mas bumabagal ang sprint time ng mga football players, bumababa ang peak power output at time to exhaustion ng mga cyclists at bumabagal din ang time trial performance ng mga rowers kapag sila ay nag-intermittent fasting. Nakita din sa pag-aaral sa mga cyclists na pagdating ng mga ika-4 hanggang ika-10 araw ng fasting regimen ay nag-a-adjust ang kanilang performance at bumabalik sa baseline level. Ngunit walang nabanggit na high-intensity performance improvements na naidulot ang intermittent fasting. Pagdating naman sa endurance performance, mixed ang results ng mga studies. Ang ilan ay nagsasabing walang negative effect ang IF sa endurance exercise lasting 60 minutes or more. Samantalang, ayon naman sa isang pag-aaral ay naapektuhan ang exercise performance sa gabi ng mga athletes na nag-IF, which is ang kalimitang maaaring ma-experience ng mga athletes na may 2 to 3 times a day training sessions. At tulad ng mga pag-aaral sa effect ng IF sa high-intensity exercises, wala ding nakitang benefits relating to endurance performance ang IF. Ano naman ang effect ng IF sa mga healthy individuals na nagre-resistance exercise training? It seems logical to think na maaari itong magdulot ng loss of lean tissue. Ngunit ayon sa isang pag-aaral, nakita na bumaba ang body fat mass ng mga nag-IF for 8 weeks habang na-maintain ang kanilang muscles and maximal strength. Ngunit sa pag-aaral ding ito ay nakita na bumababa ang levels ng mga hormones na nakakaapekto sa muscle growth and strength development sa loob ng 8-week IF period, which means over the long term ay maaaring magkaroon ng negative effect ang pag-IF sa muscular strength and hypertrophy. Ito ay nangangailangan na syempre ng bagong study. At tulad ng mga high-intensity at endurance performance exercise, so far, wala pa sa mga pag-aaral na ginawa ang nagpakita ng benefits ng IF sa resistance exercise performance improvements. So ayan mga friends, sa dami ng mga nuances o specific scenarios na dinescribe ko sa usapang IF, gusto ko lang na maintindihan nyo na number 1, bagamat mas madaling sundan ng IF kumpara sa ibang diet regimen ay iba-iba ang epekto nito sa mga taong sumusubok or nagpa-practice ng diet na ito. Number 2, hindi sa lahat ng pagkakataon ay sustainable ang ganitong regimen, lalo na over the long term. Number 3, pagdating sa weight loss ay wala naman talagang ikinaiba ang IF sa isang calorie-controlled eating regimen. Ngunit kung ito ay nakakatulong sa inyo upang mabawasan ang or ma-maintain ang inyong calorie-controlled meal plan, why not, diba? And lastly, para sa mga athletes at active individuals, lalo na sa mga elite level or competitive athletes, tandaan na marahil maaaring makatulong sa inyo ang IF para makapagbawas ng timbang ay huwag kalilimutan na dapat i-prioritize pa rin ninyo ang performance improvements. At kung ang weight loss regimen na ginagawa ninyo ay something na walang naidudulot na benefits and at times nakakasama pa, then it's not worth the effort. At dito nagtatapos ang episode na ito. Sana ay may natutunan kayo sa episode natin na ito. Please don't forget to subscribe to my channel and kindly like and share this video. Hanggang sa muli mga friends, mabuhay!